Ang cute. Ganun ka. Yan. Last Saturday, nagpunta nga kami dito sa Manila Zoo. Pero bago yan, medyo minalas nga yata ang pagpunta namin ng Manila Zoo. Pagkasakay namin ng sasakyan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Pero sabi namin, saglit lang yan at titigil din yan. Matagal na talaga naming planong magpunta ng Manila Zoo. Ewan ko ba bakit hindi matuloy-tuloy yung plano na yun. Pero finally, eto na, pupunta na kami ng Manila Zoo. Regarding naman sa rates nila, 150 pesos kapag taga Manila ka and 100 pesos naman kapag students. Kailangan mo lang mag-present ng valid ID na taga Manila ka talaga at estudyante ka. Yung mga bata 2 years old and below naman ay free of charge na. After nga namin magbayad, dumiretso na rin kami sa entrance gate para pumasok. Alam nyo, sobrang lapit lang namin dito sa Manila Zoo pero bihira kaming magpunta dito. Ewan ko ba, ganun yata talaga kapag mas malapit sa inyo, mas nakakatamad pumunta. Parang iisipin mo kasi na next time na lang tayo pumunta dyan, malapit lang naman, pwede nating puntahan anytime. Kaya lang, parang na-late na kami ng punta dito sa Manila Zoo dahil hindi na namin naabutan ng elephant na si Mali. Hindi tuloy nakita ni Ven sa personal. Anyways, pagpasok nga namin dito sa Manila Zoo, etong zebra ang unang-una naming nakita. Sobrang excited nga ni Ven dahil first time niya rin makakita ng zebra sa malapitan. Naalala ko kasi nung nakakita siya ng zebra nung nandun pa kami sa ospital ng Maynila, yung time na na-surgery siya. Doon kasi sa window namin sa ospital ng Maynila, kitang-kita mo yung buong view ng Manila Zoo at itong zebra yung pinaka nakikita namin doon. Next naman na pinuntahan namin ay itong mga capybaras. Actually, ito rin talaga yung pinaka-dahilan kaya na-push na rin itong pagpunta namin ng Manila Zoo dahil itong si Ven gustong makakita ng mga capybara sa personal. Sa totoo lang, hindi ko alam yung animal na capybara. Kay Ven ko lang nalaman kung ano yung capybara dahil pala yun sa kakalaro niya ng Grow a Garden, may mga capybara daw doon. Sa totoo lang, ang dami kong natututunan dito kay Ven na hindi ko talaga alam dahil sa paglalaro niya ng Grow a Garden. Pero hindi ko naman pinupush na paglaruin nyo rin yung anak nyo ng Grow a Garden ha. Nagkataon lang siguro. Kagaya nitong capybara, hindi ko talaga alam to. Sa kanya ko lang nalaman. Meron pang isa, yung sugar apple. Ngayon ko lang din nalaman na ang English pala ng atis ay sugar apple. Next naman na pinuntahan namin ay dito sa Apex Predators. Ito yung mga tigers and lion. Meron kaming nakitang 3 tigers tapos isang lion lang. Kaya lang yung lion ayaw sumilip dahil siguro umuulan kaya ayaw lumabas dun sa hawla niya. After nyan, tumawid na nga lang muna kami sa kabilang side para tignan itong mga Philippine deer. Isa din itong Philippine deer sa mga nakikita namin nung nandun kami sa ospital ng Maynila. Alam nyo, tuwang-tuwa talaga si Ven dito sa Manila Zoo. Feeling niya daw kasi nasa Grow a Garden siya, nakakakita siya ng madaming animals at saka madaming mga plants. Tuwing pumupunta kami sa iba-ibang animals, excited na excited siya, lagi nagpapapicture, tapos alam niya yung mga pangalan ng animals, kaya nakakatuwa. Naalala ko tuloy ng mga bata kami, kapag pinapasyal kami dito sa Manila Zoo, tuwang-tuwa rin kami. Pero kung ikukumpara ko yung dating Manila Zoo sa ngayon, yung pinakalugar niya ha, mas maganda siguro yung ngayon kasi very organized na, maganda na yung lalakaran mo, hindi na siya yung parang maputik, talagang patag na siya. And yung mga cages ng animal dito sa loob ng Manila Zoo magaganda na rin naman. At yung mga ibon, malawak na yung naliliparan nila at hindi na lang sila nakakulong sa iisang cage lang. At saka ang lawak niya talaga. Nakakalungkot lang sa ngayon kasi medyo nakukontihan ako sa mga animals dito sa loob ng Manila Zoo. Parang before kasi nung mga bata pa kami, meron pang elephant, meron pang giraffe, alam ko nga rin meron pang hippopotamus, pero ngayon kasi wala na. Wala ng giraffe, wala ng kabayo, wala ng hippopotamus at syempre wala ng Mali kasi kakamatay niya lang 2 years ago. Pero overall naman, maganda, malinis itong loob ng Manila Zoo. Anyway, nagpunta nga dito si Ven para mas malapitan nilang makita ang mga monkey. Nandito nga rin yung playground kaya tuwang-tuwa yung mga bata. Kapag pupunta pala kayo dito sa part ng Children's Playground at gusto nyo makita ng malapitan yung mga monkeys, kailangan nyong maghubad ng sapatos at magmedyas lang. Pero pwede rin naman kayong mag-food truck, may bayad nga lang na 20 pesos. Next stop na pinuntahan namin ay itong The Butterfly Garden. Tuwang-tuwa nga si Ven dito sa loob ng Butterfly Garden. First time niya kasing makakita ng butterfly sa malapitan. Tapos dumapo pa sa kanya kaya tuwang-tuwa. After namin maikot lahat ng section at corner dito sa Manila Zoo, dumiretso naman kami dito para kumain. Nakakatuwa kasi marami rin kayong pagpipilian dito na makakainan at hindi nyo na nga rin kailangan pang lumabas. Dito kami kumain sa Belgian waffle dahil itong mga bata, paborito ang mga pancakes.
Lalong-lalo na to si Vien. After nga namin kumain dito, dumiretso na rin kami ng labas. Kaso, paglabas namin, hinahanap pa rin talaga ni Vien ang elephant at giraffe, kaya nagpa-picture na lang kami dito. Yun lang for today's video. Bye!